Good morning guys, welcome back to my channel. Sobrang haggard. Pero okay lang, ang importante buhi. So guys, siguro itong video na to, ito na yung pinakalas ko na vlog dito sa aking trabahoan. Magfi-film po ako kahit sandali. Napapagod po kasi ako guys kasi nga nireregla ako Nireregla pa ang lola nyo guys. Napapagod ako kasi kanina ang aga-aga ay nag-ano po ako nag ano tawag doon, namutol ng sanga ng balimbing. Tapos nilagay ko sa isang malaking plastic. So ang isang plastic nasa labas pa, yung isang plastic natapon na ni Madam kanina. So pasensya na kayo ha kasi lagi akong kulang sa tulog. Kulang ako sa tulog kagabi na naman. So ganito yung hitsura natin pag sa bahay lang. Pag lumabas naman, ganun pa rin. Wala ganun lang talaga tayo kasimple simpleng tao. So guys, kumakain pa po ang aking alaga. So actually na-stress ako, nagka-anxiety ako, tapos ano ba yan? Naguguluhan ako. So minsan naisip ko na lang na hindi ko na lang isipin yung mga bagay-bagay kasi talagang nakakaloka. Mabubuang ka guys, hindi ka makakatulog ng maayos sa dami mong iniisip kung ano ang unahin, ano ang dapat gawin. So dito kasi, last na ako dito, ano pa ba nabubulol na naman ako, mahapli kasi yung mata ko guys. Mainit kasi yung loob ng katawan ko ngayon. So, dito lang ako nagpahinga muna. Ang gusto ko lang talaga sabihin sa inyo, naguguluhan ako dahil sa maraming dahilan. Ngayong ano po, Abril 30, yan na po yung pinakalas ko na work ko dito. Maghintay na lang ako kung tawagan ako ulit ni Madam kung kaya na naman niya akong sahuran. Hindi na kasi niya ako kayang sahuran mga Madam. So, ilit go ko na lang. So, na-decide si Madam na maghinto muna ako. Maghinto na lang ako kasi hindi na niya kayang ibigay sa akin yung sahod na ganun. Hindi na niya ma-afford. Kumbaga, hindi na niya kaya. Napuno po siya sa utang. Marami po siyang utang. Tapos, isa pa, masyado po akong relax dito since day 1. Pero, salamat pa rin kay Madam kasi nakaabot ako ng 2 years and 5 months dito sa trabaho at napag-alaga ng kanyang ama. So, mabigat man sa loob ko guys, pero kailangan kong i-let go, kailangan kong iwanan si Lulu dito. So, mamimiss ko siyempre yung bahay na simple na ganito. Mamimiss ko kasi nasanay na ako dito. Pero, sa loob ng 2 taon at 5 months dito sa aking pag-servisyo sa kanila, daming nagbabago sa itsura ko. Dahil po sa stress, sa anxiety, sa depression. Dami kong naranasan dito na mag-isa. Kasi, hindi ko ba alam, hindi ko naman kontrolado yung aking emotion dito. Iba kasi yung mag-iisa ka Iba yung nag-iisa ka, yung wala kang kausap. Yung energy ba? Yung energy ng bahay na malungkot. Kasi si uncle lang dito palagi, yung matanda lang. Tapos ang daming CCTV dito, hindi ka masyadong makakakilos na yung gusto mo, kagaya na magsasayaw ka, magsutumba ka, magkanta ka. So, limitado. Lonely po. Yung utak ko lagi lumilipad na dun sa bahay, kung gusto na kayong bahay, ganun. So, mahirap po talaga sa side ko bilang ina. So, bilang nanay ng tahanan. So, well, thankful pa rin ako kasi dahil po sa trabaho na to, nagkaroon po ako ng pera, nabili ko yung mga kailangan ng pamilya, naka-invest ako kaunti, kahit hindi ako masyadong matagal dito. So, hindi naman ako masyadong lugi kasi kahit paano sa loob ng 1 taon na pagtatrabaho ko dito, yung sahod ko ng 1 taon ay marami po akong ma-invest.
Hindi naman sa pagmamayabang, pero kahit papaano makikita ko yung aking pinaghirapan, yung dahilan ng aking depression dito, na sa awa ng Diyos ay nalabanan ko. At saka yung anxiety ko, na bara na akong malulukas sa anxiety ko dito guys, pero nalabanan ko, nakokontrol ko. Hindi yun maiwasan, yung stress, gano'n. Tapos ngayon, na-stress na naman ako kung paano ako magpaalam sa aking alaga. Normal na po kasi siya, okay na po siya. Kaya na po siyang alagaan ng kanyang anak. Yung anak naman niya, bahala na siya kung anong gusto niyang gawin. Baka maghanap po siya ng mas mura yung mga Indonesian na magpalit sa akin dito, pero hindi caregiver. Yung kukunin niya ay isang helper po. Kasi mura lang po talaga ang helper dito guys. Yung sahod ng helper kumpara sa sahod namin ng mga caregiver, triple lang ang sahod. Triple, minsan nga umabot pa ng times 4. Ganun. Mura lang po talaga ang helper guys kaysa caregiver. Kaya wala tayong magawa. Kailangan kong mag-move on. Kailangan kong maghanap ng ibang employer na kaya akong bayaran. At saka gusto kong magbigay ng time muna sa aking pamilya. Kasi marami po akong mga kailangan gawin sa bahay. Kailangan akong maglaka doon. Basta marami akong ipaprocess, especially sa buwan na Mayo. Number 1 po ay kailangan kong mag-renew ng visa. Kailangan kong i-process ang ganito, ganyan sa mga gobyerno dito. So, kailangan ko magpunta ng bangko. Pag nandito kasi ako sa work, hindi po ako makakilos. Puro utak ko lang ang nag-iisip. Hindi ako makagalaw. Dahil nga, nakakulong po ako sa trabaho. So, mahirap po talaga. Napakahirap po bilang stay-in. So, I'm praying and hoping na sana po makahanap po ako ng stay out someday na medyo malaki-laki din ang sweldo at hindi malayo sa bahay. At saka makapag part-time ako para kahit paano may income pa rin tayo. Kasi hindi ako sanay na nasa bahay lang nakatunganga. Hindi po ako sanay na umaasa po ako sa aking mister. Gusto ko yung tulungan kami. Gusto ko yung may sarili akong pera dahil may rami akong pangarap. Gusto ko yung may hilingin yung mga anak ko, may maibigay ako without asking to my husband. Kasi yung husband ko marami din yung bill na binabayaran. So yung mga basic needs namin, gusto ko ako ang nagpo-provide. Gusto ko ako ang maglabas ng pera na hindi ko na kailangang manghingi. Kasi mahirap eh. So, yes, move on na tayo. So, si Lolo, nandun kumakain pa rin, pero gusto kong mag-try na naman ng mga new environment someday. Saka, focus lang. Just go with the flow in life. Ganun talaga. So, ang ma-advise ko po sa mga caregivers o sa kahit anong trabaho ninyo guys, habang nandyan yung trabaho ninyo, kailangan mag-ipon kayo habang sumasahod kayo. Huwag kayong bili ng mga bagay na hindi naman napapakinabangan. Pwede mag-ipon kayo. Sa totoo lang guys, kung hindi lang sana tayo kumakain, kung wala lang akong anak na pinakain, marami sana akong ipon guys. Kaso lang, siyempre, may mga anak tayong pinakain, kumakain tayo. Kailangan din natin magastos. Kasi magastos talaga guys kapag magbili-bili tayo ng pagkain. So, kung gusto nyo mag-ipon, mag-invest kayo, pwede naman natin i-invest sa gold. Gold, kasi kung malaki-laki naman yung pera mo, pwede ka mag-invest ng lupa. Pero pag-isipan mo ng mabuti, tapos pwede ka mag-invest ng kahit ano, properties, basta kung ano lang kaya. So, for me, unti-unti ako sa gold, ipon-ipon, kahit na nawalaan ako ba sa una, pero hindi pa rin ako nadala.
go pa rin ako kasi hindi naman palaging ganun ang buhay eh. So, yes, tuloy lang ang buhay. So, abangan nyo na lang sa susunod na mga kabanata kasi wala naman ako mapakita sa inyo dito. Share ko lang para lang ma-express ko yung kung ano nasa utak ko guys. Kung may mga tanong kayo, paano dito mag-apply ng trabaho, paano ang buhay dito sa Kiki. Marami pong kwento. Maraming kwento at maraming basta, hindi pareho lahat. Marami po. So, kailangan ikaw bilang individual, kailangan marunong kang sumabay sa agos ng buhay. Kasi kahit saan ka ilagay, kahit saan bansa ka ilagay, kung hindi ka marunong sumabay sa agos ng buhay, wala ka pa rin, mawawala ka pa rin. At hindi ka pa rin makapaghanap buhay ng maayos kapag takot ka or hindi ka marunong mag-grab ng opportunity or masyado kang greedy or masyado kang palaaway, basta kung ano-ano pa dyan. Kailangan mapalakaibigan ka para naman makatulungan ka din sa ibang mga ano. So, sa ngayon guys, naghintay lang po ako sa aking alaga matapos kumain. Pagkatapos, lipitin ko lang yung kinakainan niya. Yan, maghintay ng oras para tanghalian na naman. Tapos, magluto ng pagkain niya. Tapos, yun na. Hintay na naman ang gabi. So, ilang araw na lang. Lalabas na po ako dito. Pero pag makapag-vlog ako, mag-vlog ako para ma-share ko sa inyo kung ano yung anong pwede kong i-share. So, sa ngayon, chika lang muna tayo kasi wala po akong pakitang video sa inyo. So, iniwasan ko munang maglibot sa labas ng bahay kasi wala namang masyadong magandang i-share sa inyo guys. So, yun, napapagod ako kanina dahil nga nag-trim ako, pinutulan ko yung mga sanga ng balimbing, inutusan ako ng matanda, kaya ginagawa ko na lang. So, yes, excited na ako mauwi ng bahay kasi malinisan ko na ng maayos ang bahay, ma-arrange ko na yung mga gamit ng maayos. Iba kasi yung nandito ka sa ibang bahay, tapos yung bahay mo doon, hindi mo naalagaan, ganun, alam niyo yun, yung mga anak mo, hindi mo na samahan, iba pa rin. Ang hirap talaga ng buhay guys, kailangan mong magsakripisyo, kaya nga ako nadidepress na nagka-anxiety dahil po doon. Sa maraming dahilan. Pag sa bahay naman ako, wala naman ako masyadong kita. Pag magnegosyo naman ako guys, maraming kompetensya. Kaya na-stress talaga ako kung ano ba talaga yung gusto ni God para sa akin na ano ba talaga, Lord, gusto ko, dami kong iniisip, gusto ko magnegosyo na lang ako kasi hawak ko yung oras ko. Kapag magtrabaho naman ako, yes, mayroon namang matatrabahoan, kaso lang, hindi mo naman hawak ang oras mo. Napakahirap po talaga kasi, nanay ka pamilyado ka. Yun ang pinakamahirap talaga. Dito sa aking trabaho na ganito, na caregiver, mas maganda sana kung replace na lang ako, tapos stay out, ganun, kasi para hindi ako mahirapan. Pero pag stay in kasi, okay naman sana, kasi nakakasave ka ng pera, nakakaipon ka ng pera. Yun nga lang, ang hirap sa emosyon, sa loob, na marami kang pwedeng gawin, marami kang gustong gawin doon sa pamilya mo, sa asawa mo, sa mga anak mo. Lalo na yung magpunta ng school, may mga ganitong mga ganyan na ikaw lang ang inaasahan na pwedeng gumawa, hindi magawa. Ma-stress ka pa mag-isip kasi kailangan mo pang turuan yung mister mo na masyado nang busy sa buhay, trabaho, ganito ganyan, maraming lalakarin. So, ang hirap. Kumbaga, parang naging walang silbi ka. Ang hirap talaga bilang ina, no? Napakahirap. Kaya feel ko yung feeling ng mga OFW talaga. Kaya ako, sabi ko sa inyo, mag 3 years po ako dito, pero parang feeling ko dito na ako tumanda sa loob ng almost 3 years dito sa aking employer na bihirang-bihira po ako lumalabas guys, bihirang-bihira po ako nag-off. Kaya nakakalungkot. So hanggang dito na lang muna yung ating chika for today. Bye-bye guys. Thank you so much for watching and
Sana don't forget to like and subscribe. Bye-bye.